Isa pong mapagpalang umaga po sa lahat, sa mga kapatid sa Paisawan, sa lahat ng mga senior citizens, sa ating mga espesyal na panauhin, gayon din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. No? Magandang umaga po muli sa inyong lahat. No? Purihin nga po natin ang Panginoon. Halatang halata pagka umulan talaga nababawasan ng mga anak ng Diyos. No? Natatakot pong mabasa. No? Baka sila ay matunaw o kaya ay joke lang. No? Baka naman seryosohin ninyo. Ngayon naman po, bago tayo magsimula sa mensahe ng Panginoon, tayo po ay manalangin muna. No? Samahan niyo po ako. Walang hanggang Ama, dalangin ko po na buksan mo ang pandinig ng iyong mga tagapakinig upang malayang makapasok ang iyong dalisay na salita sa kanilang mga puso sa tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patawarin mo nga po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at naway linisin mo kami sa oras na ito, Ama. Yakapin nawa namin at panghawakang mahigpit ang pag-asang hatid mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Patnubayan mo nga po ang lahat ng mga kapatid, mga panauhin at mga manonood sa YouTube channel na ito. Ilatag mo ang buong kapayapaan sa aming mga puso, Panginoon, habang pinapatnubayan mo ang iyong abang lingkod na magsasalita sa umagang ito. Sa iyo po namin maingat na inihahatid ang pinakamataas na papuri at kaluwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin muli ang Panginoon. Huwag tayong manghinayang na pumalakpak, no? Minsan yung ulan, nagdudulat po siya ng lamig, no? Pero dahil sa lamig, marami naman ang tinatamad pumunta sa church dahil extend nila yung kanilang pagtulog, no? Sabi nga nung iba, linggo lang kasi pahinga, no? Naintindihan po natin yun. Pero alam niyo, kailangan natin magsikap at bantayan yung ating mga personal na buhay. Alam ba ninyo na ang lahat ng mga mananampalataya ay may mga pagdadaan ng pagsubok o panganib habang sila'y nabubuhay? No? Alam natin yan, no? So, nangyayari ang mga problemang ito sa mga pagawaan, sa paaralan, sa opisina, at maging doon sa mga malalaking korporasyon, no? Marami sa mga ito ay kinaingat. Yung mga kapatid minsan, marami sa kanila kinaiinggitan, no? Kung hindi man ay kinaiinisan, dahil po sa kanilang pananampalataya. No? Laganap na nangyayari po ito at hindi po natin maiiwasan. No? Dahil sa problema pong ito, marami sa mga nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, itinatago yung kanilang personal identity upang iwasan ang gayong mapait na karanasan. No? They just go with the flow. No? Ang pagkainggit at pagsiselos ay lagana po sa lipunang ating kinalalagyan. No? Kahit na nagtatrabaho ko lang para buhay ng pamilya mo, nanganganib na maging biktima ka ng selos at pagkainggit. Nangyayari po yan. May mga nagdurusang Kristiyano sa mga pagawaan kahit saan dako. No, ha? So umagang ito, pupulsuhan po natin ang mga kasaysayan sa lumang dahon ng Biblia. No? Sa mga nakaraang paksa, kung maalala ninyo, no? Tinalakay ko ang mga sumusunod na serye na may pamagat na God delivers. Ito po yung pangyayari sa buhay ni Moises. No? Yung ikalawa po ay God drafts and deploys. No? Ito naman ay panahon na ni Joshua. At yung pangatlo ay God defeats sa panahon po naman ni David. At yung huling tinalakay ko ay God demonstrates panahon naman ni Elijah. No? So, ang paksa po ngayon ay may kinalaman sa lumang kasaysayan na naganap sa bansang Israel. Naway makinig na mabuti ang lahat. No? Nakikiusap ko na makinig kayo mabuti sapagkat makaka-relate ang bawat isa sa inyo habang inihatid ko ang pinakahuling serye na pinamagatang God Defense. No? Ito po yung last ng aking series. No? So, simulan natin ang paksa
sa pamamagitan ng isang sulyap sa buhay ni Daniel. No? Isang propeta na ang buhay po ay naghayag ng patotoo tungkol sa pagtatanggol ng Diyos sa kanyang mga anak. No? Who was Daniel in the Bible? Magandang sulyapan natin yan. No? Ayon po sa Bibliang Hebreo, no? Si Daniel po ay isang marangal na kabataang Hudyo ng Jerusalem na binihag ni Nebuchadnezzar II ng Babylonia. No? Naglingkod siya sa hari at sa mga kahalili nito ng may katapatan at kakayahan habang nananatiling tapat sa Diyos ng Israel nang dumating ang panahon ng pananakop ni Cyrus ng Persia. No? Napaka-makulay ang buhay po nitong si Daniel. No? Sa kanyang kabataan ay talagang makikita mo ang pagkakaiba. Kaya kung ikukumpara natin yung kabataan ni Daniel at sa mga kabataan ngayon, medyo malayo po. Milya-milya ang layo. No, ha? Ibang-iba po talaga, mami, makikita niyo kung bakit. No? Hindi siya isang propeta sa Judaismo, hindi po. No? Ngunit itinuring siyang ng mga gurong Hudyo bilang pinakakilalang miyembro ng Babylonian diaspora o isang tao na malayo sa kanyang kinalakihang bayan. Kasi nga, bata pa kinuha na eh. Kinuha ni Nebuchadnezzar. No, ha? Wala siyang kapantay sa kabanalan at mabubuting gawa. Ganyan yung batang yan. Matatag na sumusunod sa batas. Sa kabila po ng napapaligiran siya ng mga kaaway na naghahangad ng kanyang kapahamakan. No? Noong mga unang siglo, kumalat po ang maraming alamat sa paligid ng kanyang pangalan. Siya ay itinuring na isang propeta na Kristyanismo at kahit na hindi siya binanggit sa Quran, kinilala siya ng mga Muslim bilang isang propeta. Ganun kalaki ang pangalan niya. No? Si Daniel po ay isang bayani at tradisyonal na may akda ng aklat ni Daniel. No? Kidala siya sa karunungan, integridad, at katapatan sa Diyos. Tandaan niyo po pangalan. Karunungan, integridad, at katapatan sa Diyos. Sa pangalan po ni Daniel, iikot ang ating mensahe ngayong umaga. No, ha? Siya ay isinilang sa Jerusalem at ang sabi ko na siya po ay dinila sa Babylonia. Kaunti lang po ang nalalaman natin tungkol sa maagang buhay ni Daniel. Ang kanyang mga magulang ay nakalulungkot na hindi po nabanggit, no, sa Biblia. Ngunit ang Biblia ay nagpapahiwatig na siya po ay nagmula sa isang maharlika o marangal na pamilya. Disenteng pamilya itong sila Daniel. No, ha? Nagsimula ang pagbubukas ng tabing sa unang kabanata ng Daniel chapter 1, verse 1 and 2. Ating basahin. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Ganyan po nangyari. Kinubkob niya. Pagkatapos, pinahintulutan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Ito pong Babylonia, ito po yung Iran. Yung Babylonia ay nasa loob ng Iran. Yung modern name niya before ay Persia. No? Ang ngayon po ay Iran. Yung Babylonia po ay nasa Persia. No? So, ganun po nangyari. No? Sinamsam ang ilang kasangkapan sa templo, tinanggal lahat. Lahat ng mga ito ay dinila ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. Noong panahon na yun, ganyan talaga eh. Sasamsamin yung pag-aari mo at ilalagay sa kabangyaman. No? So, si Nebuchadnezzar po ay sa tingin niya, siya ay dakila, makapangyarihan at maharlika ayon sa kanyang pag-iisip. Inisip niya na ang kanyang kadakilaan ay kinikilala hanggang langit. Kasi makapangyarihan masyado eh. Sobrang makapangyarihan. Sobrang maraming mga, alam yun, mga tagapayo. Napapaligiran siya ng mga tagapayo, mga taong matatalino. No? So nagkaroon siya ng isang pangitain at natuklasan niya na ito ay sumasagisag sa kanyang sarili. Kung nagbabasa kayo ng Bible, mababasa niyo to, no?
Tunghayan natin yung Daniel chapter 1, verse 3 and 4. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angka ng mga hari at ilan sa angka ng mga maharlika. Maharlika, ito yung mga mayayaman, no? Magaganda ang buhay. Verse 4. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan. Take note. Makisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. So these young people will be trained, no? Pati sa mga language, no? Pati yung literature and language. Tuturuan sila. Pinili po ito para mga scholar ito, no? Ang gagaling. Si Daniel po at ang iba pa ay pinili po upang maglingkod sa hari. Pinili ni Haring Nebukadnezar, gaya ng binasa natin kanina, ang pinakamahuhusay na kabataan at sinanay sila maging kawani ng pamahalaan. No? They will lead, magiging may posisyon sila sa pamahalaan. Ang plano po kasi ni Nebukadnezar sa mga batang ito ay hikayatin silang sumamba sa kanyang mga Diyos at maging tapat sa imperyo ng Babylonia. Itong Nebukadnezar, magaling, ano? Pinili magagaling na bata, tapos be-brainwash yan. Be-brainwash yan para yung kanyang mga Diyos ay sambahin din ng mga kabataang ito. No? Gayunpaman, Gayunpaman, si Daniel po at ang kanyang tatlong kaibigan na sina Sadrach, Meshach at Abednego ay nanatiling tapat po sa Diyos. On the record po yan. Naging tapat sila sa Diyos. Hindi kamukha ng mga kabataan ngayon yan. No? Hindi sila pumayag na ma-brainwash at maglingkod sa ibang mga Diyos. No? Kaya, pinagpala sila at ginamit sila ng Diyos. Sa chapter 6 po, si Daniel ay matanda na. No? Pupuntahan ko yung chapter 6, matanda na po siya. Na malamang na mga nasa 80s or 90s na siya. Walang eksaktong edad na binigay. Siya ay naglingkod pa rin sa ilalim ni Nebukadnezar at sa iba pang mga hari ng Babylonia. At makalipas po ang ilang panahon, ang Babylonia po ay natalo sa digmaan. At noon ay isang hari ng Persya, si Darius, ang namamahala. Naagaw po yung pamamahala. No, ha? Balikan natin, noong teenager si Daniel, kamuntik po siyang patayin ng kanyang mga kaaway. No? Ngunit, batid natin na ipagtatanggol ng Diyos ang sa Kanya. Ang Diyos po hindi nagbabago eh. Pag sa Kanya ka. At kung meron mga taong nagbabalak na masama laban sa iyo, ipagtatanggol ka ng Diyos. No? So gaya po ng sinabi ko sa pasimula, may mga pagkakataon na ang mga Kristiyano po ay ihaharap din sa ibang anyo ng pagsubok o panganib mula sa kaaway dahil po sa pananampalataya kay Kristo. Given na po yan. Maring nangyayari na ito sa inyong barangay, no? Sa school, sa office, at maski doon sa mga kapitbahayan, no? Etc. Maring makaranas din ng paninira, pagkainggit ng kapwa, ang isang mananampalataya. May nakakaranas din ng pambubuli at iba pa. Ganyan yung isinasaad ng liham ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 3:12. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Yung pag-uusig ngayon, modern na eh. Hindi katulad ng pag-uusig noon. Ngayon, moderno na. At saka kuminsan talagang lalaitin ka. No? At saka sa buong lipunan natin, ganyan na po ngayon. No? So, hindi po nagpapabayaan Diyos sa panahon ng pag-uusig o panganib kaya. No? Ipinagtatanggol niya ang kanyang mga anak. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo magdurusa o makakaranas ng kapigatian. Sa halip, kung mangyari po ito, ay bibigyan tayo ng Diyos ng lakas at karunugan upang harapin ng matagumpay ang anumang oposisyon na dumarating sa atin. Doon sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, wala silang problema. Ang may problemang malaki yung mga taong
kulang sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi kasi natin kayang labanan mag-isa, no? Ang mga problema dumarating sa buhay natin. At araw-araw naman, alam natin pumapatak sa bayan, no? Iba't iba nga lang ang dating niya, pero hindi natin kaya, tayo lang. Kailangan natin ng tulong ng Diyos talaga, no? So, ganyan din ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa aklat ng Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito po yung assurance ng mga Christians. Yung mga tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya, tunay na nagsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang sanlibutang ito. No? Ganyan po ang ginawa ng Diyos kay Daniel. Ipinagtanggol niya ang sa kanya. Ngayong umaga, obserbahan po natin ang ilang bagay mula sa Daniel chapter 6 tungkol sa pagtatanggol ng Diyos kay Daniel. No? Roman number 1, God defends the pure. Basahin po natin, Daniel chapter 6, verse 1 and 2. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel. Yan na po yun. Yan na po yung umpisa ng karir ni Daniel. No? Pumili po, no, 3 mamamahala na magiging pinuno ng rehiyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel. Diyan po nagsisimula yun. Nagkaroon po ng bagong pamahalaan, no? Dahil sa pananakop na ginawa ng Persya. Ang bagong pamahalaan ay nangangailangan ng mga batang executives. Alam niyo yun? O mga tagapamahala. Merong 120 prinsipe na tagapamahala para sa iba't ibang posisyon ng kaharian. No? Ang dami nila. Ibig sabihin, napakalaki ng imperyo. No? Sa 3 prinsipe na ito, no, 3 ang itinalagang tagapamahala ayon sa aklat. Ang punong tagapamahala ay si Daniel. No? Ang layunin ng pamamahalang ito, for all we know, no, ay tiyakin na hindi malugi o madaya ang hari sa mga buwis na darating sa kanya. Bagsak po sa pera lang, no, ha? Para hindi madaya yung hari. No? Basahin po natin Daniel chapter 6, verse 3. Si Daniel, ang naging pangunahin, tandaan nyo, no? Lagay nyo sa isip nyo, siya yung pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Ang laki po ng very wide yung scope. No? So, ibang klaseng bata ito. Matalino, magaling. No? Kaya hindi siya lumampas sa mata ng hari. Nakita siya, magaling itong batang ito. So, sa 3 tagapamahala, ang pinakamataas na posisyon ay napunta po kay Daniel. No? Si Daniel ang may pinakamaayos na espiritu among the 3. Ginagawa ni Daniel ang kanyang trabaho ng mahusay kaysa doon sa iba, may nakakakita man o wala. Ang ganda ng kanyang working attitude, ano? Nagtatrabaho siya, kaya may nakikita man o wala. Yung panahon natin yun, iba, no? Pag wala si bossing, dukot ng drawer, labas ang salamin, ayos ng kilay, no? Di ba? Familiar po tayo rin, ano? Si boss, andyan na, uy, balik agad ang drawer. Hi, boss, good morning. Busy-busy, nakasubsub sa trabaho, no? Bagamat nagtatrabaho po si Daniel para sa Haring Pagano, remember, mga pagans po itong pinaglilingkuran niya, nanatili po siyang tapat sa kanyang Diyos. No? Dahil tapat siya sa kanyang Diyos, ginagawa niya ang kanyang tungkulin ng tama at may integridad. Mahalaga sa manggagawa yan. Meron kang integrity. No? Marami sa atin na nagtatrabaho. Kasama po yung mga taong hamak, tiwali,
at walang integridad. Kasama ninyo yan sa mga school, sa paaralan, sa trabaho. Nagtatrabaho tayo kasama ang mga hindi mananampalataya. Nasa ilalim din tayo ng isang pamahalaan na kung minsan kumikilos na parang mga mananampalataya. No? Parang mga may integridad. No? Alam mo, pumunta kayo sa mga office, no? Government or private, makikita nyo. Mga unbeliever pa, pero akala mo may mga very high integrity na buhay. Wala po. No? Sa kabila po ng katotohanan ito, mga kapatid, nagtatrabaho si Daniel kasama ang mga pagano. Nananatili po siyang dalisay sa kanyang pamumuhay. No? Sa katunayan, napakahusay po ni Daniel sa kanyang mga gawain. Ano pat, binalak nga ng hari na gawin siyang punong ministro. Ha? Pangalawa sa pinuno. No? Dalisay at tapat ang puso kasi ni Daniel. No? Sabi ko, inoobserbahan siya ng kanyang hari at tinignan siya. No? At biro mo mapili ka at gawin kang punong ministro. Pangalawa sa pinuno. No? So, dapat tularan po ng mga kabataan ang kanyang magandang halimbawa. No? Ang mga mananampalataya ay nagtatrabaho saan mang opisina. No? Kagaya ni Daniel, no? Tayo naman, maging sa pribado o sa gobyerno, kailangan maglingkod tayo ng tapat. May integridad at siyempre mapagkakatiwalaan. No, ha? Sapagkat kung tunay na kay Kristo na, kailangan maunawaang mabuti ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, 2 Corinthians 5:17. Ayan. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ganyan po yun. Yun na born again. No? Kaya kung tunay na born again, Christian, ang isang tao, dapat mapagkakatiwalaan siya. Nagtatrabaho, may nakakakita man o wala. May integridad, napakataas na integridad. Bilang isang bagong nilalang, sabi ng Biblia, dapat namumuhay ng isang buhay na naghahatid ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Nakakahiya kasi pag sinabi mong born again ka, tapos nandun ka pa rin sa lumang buhay mo, hindi ka pa rin nakakaalis. Naghahatid ka ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos. No? So, kung tunay na born again ka, kailangan mapagkakatiwalaan ka. No? May sinasabi po, si Dr. Lucas sa 1610 ng kanyang aklat, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. No? Sa office, maraming ganyan. Ginagamit yung mga bond paper, pagkagaling sa CR, pagpasok sa opisina, huhugot ng bond paper, pamumunas sa basang kamay, tapon, hugot ng bond paper ulit, tapon. Yung mga school supplies, mga ballpen, sa linggo lang wala na. Iniuwi na, binigay sa anak. Pati Mongol pencil, at kung ano-ano pa. Pati yung mga bala ng stapler, mabilis maubos kasi meron din siyang stapler sa bahay. Kaya, yung extension ng office niya nasa bahay. No? Nakakahiya, di ba? Pero mo kung may CCTV, kita ka ron, dampot ka ron. Hila ka nung. Hinihila mo pa mga bond paper, yung pong, hindi yung regular, no? Yung mahaba. Yung legal. Punas lang. Tapon. Nakikita ko po yan dati sa lumang City Hall, nakikita ko yan. Sabi ko, bang klase, no? Biro mo, bond paper, pagkaganda-ganda ng papel, eh. Dapat maging tapat sa lahat ng ginagawa. No? Malit man ito o malaking bagay, mga kapatid. Hindi tayo magiging tapat sa malaking bagay kung hindi tayo magiging tapat sa malilit na bagay. At dito masusubok ang ating integridad. Sa lipunan pong ginagalawa natin, mga kapatid, mahirap. Mahirap talaga. Kapag ginagawa mo ng buong sipag ang iyong trabaho at napalapit ka sa iyong boss o kaya nalaman ng mga kasamahan mo na mapopromote ka, ayan na po.
kaiinggitan ka, hahanapan ka ng butas. Sasabihin pa na sip-sip ka at maraming paratang na kasinungalingan laban sa iyo. Alam niyo yung sinasabi ko? Alam niyo yan? Uy, na-promote ka na pala ha. Magre-react yung mukha niyan. Hindi niya gusto na promote ka, galit siya. Lalo kung bago ka lang, napipisil ka ng management na magaling ka, may integrity ka, matapat ka sa iyong gawain, normally, ipopromote ka talaga niyan, kahit na bago ka lang, no? Pero yung mga dati na, yung mga lumaro na talagang matagal na, 15 years na roon, pero hindi ho na po-promote, angko. Masama ang loob at kung ano-anong, wala kang magagawa, sip-sip eh. Kaya na-promote. Ganyan po nangyari kay Daniel. Dahil nakita ng hari na masipag, matapat, may integridad. Aba, tingnan natin sinasabi si Daniel chapter 6 verse 4. Kaya, ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibindang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kita niyo na? Yung sinasabi ko na, eto na yun. No? So dito halatang naiinggit ang mga kapwa-opisyal ni Daniel sa kanya. Inggit. Hindi nila nagustuhan ang kanyang pamumuno dahil nasasapawan sila sapagkat nagtatrabaho ng buong sikap si Daniel. Sabi ko nga, may integridad yung bata eh. Anong gagawin natin? Dahil po sa labis na inggit, naganap ng paraan, take note, naganap ng paraan ang kanyang mga kaaway upang ipahamak siya. So, ang nangyari, nagsimula silang maghanap ng butas. Tinignan nila kung paano. Ano yung mga pagkakamali ni Daniel sa nakaraan o kasalukuyan na maaari nilang ibintang sa kanya. No? Ang problema, no, wala po silang makita. Wala silang butas na makita. Nakita niyo yung frustrations ng mga taong ito? Hindi, hanapan natin ang paraan yan. Hindi pwede yan. Siya yung magiging pinunong hindi pwede yun. No? Parang office, no? Hindi. No? Sabi sa verse 5, kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. Ayun. Nakita nyo na? Dahil walang maibintang laban sa kanya, ang napagdiskitahan ng mga kaaway po ni Daniel ay ang kanyang pananampalataya. It boils down to faith. Wala eh. Malinis ang pamumuhay. Alam naman nyo si Dario, iba ang kanyang mga Diyos. Itong mga taong ito, ng mga kaaway ni Daniel, iba po ang pananampalataya nila. Nananampalataya sila sa isang huwad na Diyos. So sama-sama sila, magkakakampi sila. Nakita niyo po, si Daniel iba. Ang kanyang katapatan ay nasa tunay na Diyos. No? So nagpasya mga kaaway po niya na umisip ng iba pang paraan upang siraan si Daniel. Familiar po tayo, no? Alam ng mga inggiterong kaaway ni Daniel na kung pipiliin si Daniel ng hari sa pagitan ng katapatan sa pamahalaan o katapatan sa Diyos, mas pipiliin na Daniel ang maglingkod sa tapat na Diyos. Alam po nila yan. Obviously, alam nila na kung pamimiliin, maglilingkod ka ng tapat sa pamahalaan o maglilingkod kasi ng tapat sa Diyos mo. Pipiliin po ni Daniel na maglilingkod siya ng tapat sa Diyos. No matter what. No? Sana ganun din yung mga mananampalataya ng Diyos, ano? Sana yung mga born-again Christian, ganyan din, naninindigan. Medyo mahina ang ano ko dyan. Kasi nakita ko na po, may mga Christians na pinagmamalaki nila na born-again sila. Sabi nila, Christian daw sila. Pagsak po sa exam, pagdating sa katapatan, I'm sorry, no? But this is real, no? No? Sana maging matuwid ang pamumuhay natin at kahit na kung kainggitan man o pagbintangan man tayo ng kaaway, yun ay dahil sa ating pananampalataya at katapatan sa Diyos. Kaysa mapintasan ka na kung ano, mas mabuti na mapintasan ka na
masyado kang tapat sa iyong Panginoon Diyos. Di ba? So matatandang ganito po ang sinabi ng Panginoong Jesus tungkol dyan. No? Mateo 22:37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Bago ka kumilos ng kung ano-ano, sa school, sa office, etc., tingnan mo to. No? Hindi ka nadadala ng... Minsan kasi pagka tayo napopromote o binigyan tayo ng pag-unlad sa trabaho, no? Tinaas ng posisyon, medyo nalalayo ka na sa... Hindi mo na iniisip ang Panginoon. No? Iniisip mo talaga yung 15 at saka yung 30. No? Nakakalungkot po yan. No? Dapat hindi ganun ang pag-iisip natin. Habang pinopromote tayo, tumataas lalo at tumatatag ang ating pananampalataya. Puntahan natin yung Roman number 2. God defends against plots. Yan. Yung laban siya sa mga plano ng tao. Ipinagtatanggol ng Diyos ang sa Kanya. No? Dahil walang makitang kapintasan o kahinaan ng mga kaaway ni Daniel sa trabaho niya, ano po nangyari? Nagbuo ng plano ang mga inggiterong kaaway niya. Na-realize nila na mabuti ang pagtingin ni Dario kay Daniel. At kung magiging tapat si Daniel sa kanyang Diyos kaysa sa hari, tiyak na parurusahan si Daniel ng hari. Get nyo? No? Magkaiba si Dario at si Daniel. No? So, pag nalaman ng hari na mas tapat si Daniel sa kanyang Diyos, parurusahan siya ng hari. Pakinggan nyo lang mabuti, ha? Subaybayan ninyo. Nagpatuloy po sa pananampalataya si Daniel at nanatili siyang tapat, nakawani. Nakita ni Dario ang kanyang karunungan, integridad at kakayanan. Kailangan pong siraan si Daniel ng kanyang mga kaaway para tanggapin siya ni Haring Dario sa kanyang tungkulin at maparusahan. So bumuo po sila ng isang maitim na balak na kanilang isasagawa. Ito na po. They're planning, no? They're plotting against Daniel, no? At isang araw, matapos mabuo ang maitim na plano nila, sama-sama po silang dumulog kay Haring Dario. Sama-sama sila, ang dami nila, ha? Daniel chapter 6 verse 7. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Ang bigat, ano? Wala na pong option iba. Pag nalamang hindi ka tapat kay Dario, yan ang punta mo. No, ha? So, noong mga panahong iyon, mga kapatid, inangkin ng mga hari sa kanilang sarili ang pagiging Diyos. Ang tingin nila sarili na Diyos, kamukha si Nebukadnezar, no? Alam niya na nasa langit siya, no? Kaya, ang mga kaaway po ni Daniel ay umapila po sa ego ng hari. Di ba? Dahil nyo, ano sinabi ng mga paganong ito sa hari? Mahal na hari, sabi niya. Ang mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Tingin nyo. Ang mabuti po ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Ano pa sabi? Sino mang hindi susunod sa utos ninyong ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Basahin nyo, pansinin natin ang mga kasinungalingang ito ng mga kaaway ni Daniel. Sinabi nila sa hari na ang lahat ng mga pinuno ng rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Paano po nangyari yun? Paano nangyari yun? Wala si Daniel at hindi inanyayahan sa sinasabing pulong na yon, samantalang siya ang punong pangulo. Pero hindi siya na-inform, no? Hindi siya na-inform kung may pagpupulong man, kaya pawang kasinungalingan ang kanilang sumbong sa hari. Hindi totoo na yung mga pinuno ng rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Wala po. Andun yung punong ministro, hindi man lang na-inform.
meron pala kayong general meeting, tapos ba't wala yun? Tapos sasabihin nyo, nagkakaisa lahat. Ganito po ang kanilang apila sa hari. Daniel chapter 6 verse 8. Pakinggan nyo. Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persya. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. Inuuto nila yung hari. Para bang ego ng hari yan eh. Kasi utos ng hari, di mababali. Parang ganon, di ba? Gumawa po kayo ng batas. Tapos pirmahan nyo. Kasi ang media, yung Media at Persya na yan, pag na-sign up na yan, wala na pong pwedeng baguhin dyan. I-implement na po yan. Magiging isang batas na matibay na po yan. At ang sino mang sumuway dyan ay tiyak na mahuhulog sa kulungan ng leon. Ang galing nito mga inggiterong ito, no? Ang galing nila. Pinilit nilang kumbinsihin ng hari na gumawa ng batas at pirmahan ito sa lalong madaling panahon. Meron pong urgency. No? Para silang mga ahente ng kotse na gustong magpa-sign up ka para bumili ng kotse bago ka mag-isip. Meron ganyan sa mga mall eh. Di ba? Meron nga dyan, bibigyan ka pa ng payong. Alam mo yun? Familiar kayo doon? Ay, good morning, sir. Meron po kami libreng payong sa inyo. Ano? Ang galing, ano? Parang pain. No, ha? Kaya, ikaw, alam mo na yun eh. Ba't magbibigay ng libreng payong ito? Merong ibig sabihin yun, no? Kaya kung sharp ka, alam mo na gagawin mo, no? Yung hari, pinilit nilang kumbinsihin, ha, si Dario. By the way, again, sasabihin sa inyo, yung pumbatas ng Medes at Persya ay mahigpit po. Napakahigpit ito. Kapag ang isang hari ay pumirma sa isang batas, hindi na ito mababago o mababaliktad pa. Dahil sa suggestions ng mga kaaway ni Daniel, na-touch ang ego ng hari, kaya mabilis niyang pinirma ng batas. Ang bilis po eh. Saglit lang, ginawa yung batas, pinirmahan. Kasi inihanda na ng mga inggitero eh. Ito po yung batas. Pipirmahan na lang eh. Pipirma ng hari, tsaka siselyuhan ng hari ng kanyang singsing. No? Yun. Ganun po ang gagawin nun. No? Ano po nangyari sa 6:9 ng Daniel? At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Tapos na. Napirma na. Hindi na po nag-isip si Haring Dario ni wala ng consultation ang hari dahil sa kanyang ego. Mabilis na niligtaan ni Dario ang batas nang hindi man lang kinonsulta si Daniel. Siya yung punong ministro eh. No? Dahil siya ang punong ministro, dapat siya muna ang kinonsulta. Ano sa tingin mo, Daniel? Dapat ganun po nangyari. Hindi po na-itsipera po si Daniel. Kasi malaking grupo yung lumapit sa hari, inihanda yung batas, pipirmahan na lang, wala si Daniel. Alam mo, may mga kasama ka rin at kaibigan na lihim na nagbabalak ng anuman laban sa iyo upang siraan ka, no? Para siraan ka. Sa opisina, ganun eh. Para maalis ka sa iyong trabaho o gawain. Dahil alam niya na mananampalataya ka kay Kristo. Pero don't worry kasi pagtatanggol ka ng Diyos, tulad ng ginawa niya kay Daniel. No? Ganyan po ang ginagawa ng mga tao ngayon. May ilan sa inyo ang nakatikim na ng mga gantong karanasan. No? Nagbabalak sila laban sa mga anak ng Diyos upang siraan at maalis sa trabaho ang mananampalataya. Ang simpleng dahilan, hindi ka kasi in sa kanila. Kasi iba yung relihiyon mo eh. No? Maraming ganyan sa corporate world. Maging sa malilit na business establishment, maski sa maliit na negosyo, maging sa construction, lalo na kung hindi kanila kapanalig sa kanilang relihiyon. No? Mabilis kang mapag-iinitan. Mabibigat ang dugo nila sa iyo. No? Pero huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol po ng Diyos tulad ng pagtatanggol ng ginawa niya kay Daniel. No? Nakakapanghinayang lang kasi pagka-Christian ka na at bumabaliktad ka, no? Dahil sa nakatayang pera. Sayang. Sayang yung tenure mo sa church. Sayang yung mga taong nagtitiwala sa iyo. Sayang yung mga taong naniniwala sa iyong prinsipyo. No? Parang bula. Punta natin yung Roman number 3. God
defense against pressure. So ano po nangyaring sumunod? Daniel chapter 6, verse 10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Pag ganito, umuwi siya. Lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Take note, ha? Pag uwi niya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat. No? Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nag-react. Tahimik lang siyang nanalangin. Alam niyang ito ang daranasin ng mga taong matapat na umiibig sa Diyos. Talagang ganon. Pag ikaw honest ka, pag ikaw ay talagang matapat sa Diyos, at alam ng kaaway na hindi ka tatalikod sa Diyos, ayun, patay ka riyan. No? Kaya dadanasin mo yan. Alam din niya na kung ipagpapatuloy niya ang ginagawang pagsamba sa tunay na Diyos, alam Daniel yon, ipapatapon siya ng hari sa yungib ng mga leon. Alam niya na po yan. Seryoso ang hari dahil napirmahan na ang batas ng Medes at Persian. Ito kasi ang sinasaad ng batas at dahil dito, malamang na matukso si Daniel o kaya ay ma-compromise. Ayan. Familiar kayo sa word na compromise, ano? Amen po ba? Ayan, compromise. Baka si Daniel ay ma-compromise. Maring hindi na siya sumamba sa tunay na Diyos, sa halip ay sambahin na lang niya ang mga Diyos ni Dario. No? Wala nga namang magiging problema sa trabaho pagka ganon. Matindi ang panalangin ni Daniel at nagpasalamat siya sa Diyos. Remember, at this point in time, Daniel was under heavy pressure. Matindi ang pressure. No? Malamang na matukso siya at sumuko sa ilalim ng panggigipit ng mga ka-office mate niyang inggitero at lihim na lang siyang sumamba sa tunay na Diyos. Gagawin niya, sasamba siya sa Diyos-Diyosan, tapos lihim naman siya sasamba sa kanyang Diyos. Anong tawag natin diyan? Compromise. Familiar kayo diyan? May mga kilala kayong ganyan? Meron, no? So, familiar tayo diyan. No? Ha? Wala namang, total, kung mananalahin ka na sa Diyos-Diyosan at mananalahin ka sa tulong ng Diyos, wala namang makakaalam noon. No? Huwag ka lang magpapakita sa simbahan ng Quiapo o sa Baclaran. Paano kung makita kang paluhod-luhod ka ron at nag-i-stasyon ka? Diba? Sounds familiar, ano po? No? So ikaw, anong gagawin mo pagka ganito ang katinding pressure? Bibigay ka ba o mananatili kang tapat sa Diyos? Di ba? May mga mananampalatayang ganyan. Listen carefully. Itinatago ang kanilang pagsamba sa tunay na Diyos sa takot ng malamang born again sila. Baka sila mapagtripan sa office. No? Layuan at mawalan ng trabaho. Kaya pagka nag-a-apply ng trabaho, listen carefully, kapag tinanong sa application kung ano reliyon, isusulat RC. Di ba? Wala namang problema. Pag tinanong yung resume mo, RC, walang problema to. Kapananampalataya namin ito. Pero sinabi mong Christian, taas ang kalawang kilay. No? So there will be times, brethren, when you will be tempted to compromise your faith. It is happening all over the world. No? Ngunit iba si Daniel. Napagtanto niya na ang compromise sa kasong ito ay hindi tama. Hindi tama. At buong reputasyon, integridad, at pananampalataya ni Daniel ang nakataya dito. Remember? He was under great pressure to give in. Matindi. Kung kayo ito, di ba? Si Dario eto, kailangan sumamba ka sa Diyos-Diyosan ni Dario. Bawal ka sumamba sa tunay na Diyos. Paano yun? Hirap, no? So maraming so-called Christian, ipagbibili ng 30 pirasong pilak ang kanilang pananampalataya, maalis lang ang pressure. 30 silver coins. No? Ipagpapalit nila ang tunay na Diyos sa kanilang trabaho, sa pag-aaral at sa kanilang karir.
Familiar kayo sa mga sinasabi ko? Alam ko in my heart na alam niyo yung sinasabi ko. Alam niyo to, kabisado niyo to. Sa buhay na ito, mapipilitan kang mamili sa pagitan ng isang kaibigan, ng iyong boss, mahal sa buhay, o kaya sa tunay na Diyos. Meron tayong freedom of choice kasi. Kumisan, dahil sa panggigipit, sa labis na panggigipit ng kaaway, bibigay ang ilan sa atin at isusuko ang mahalagang prinsipyo sa kagustuhan nating mabuti at maganda ang tingin sa atin ng tao kaysa sa tingin ng Diyos. Parang sampal yan. No? Subalit iba ang ating Diyos. God defended Daniel while he was under heavy pressure. Nagpipray siya. Nagpapasalamat siya. Gaya na makikita natin sa mga susunod na eksena, binigyan siya ng Diyos ng lakas at karunungan upang manindigan at gawin kung ano ang tama. Kung ano ang tama. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa mga taong naninindigan. Kaya huwag kang bibigay. Huwag. Because God will defend us when we are under great pressure. So, uulitin ko po sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. 1:16-33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Reminder lang po. Sa panahon ng pag-uusig at inggit, masusumpungan natin ang kapayapaan kung patuloy tayong magtitiwala sa Panginoong Jesucristo dahil napagtagumpayan na po niya ang sanlibutan. Susundan na lang natin yung lakad niya. No? Hindi tayo mangangamba, matatakot na may mga taong naiinggit sa atin. May mga lihim tayong kaaway sa gawain, sa schools, sa opisina, at saan man dako, sa kapitbahay. No? Kaya mo yun. Walang problema yun. Basta tumuto ka lang at maging tapat ka sa buhay na Diyos. Amen po ba? So, lahat tayo ay daraan, sabi ng ating Panginoon, sa maraming mga pagsubok at kagipitan. Given na po yan. Ganyan din po sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga naging karanasan sa 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. See? Hindi po sinabi ni Apostol Pablo to mula sa kanyang isipan. Ito po sinabi niya mula sa kanyang maliwanag na karanasan. Naalala ko po ang apostol na ito, talagang nung siya'y ma-born again, after the 2 Corinthians 5:17, tuloy-tuloy na po siya. Hindi na po siya nag-compromise. Hanggang sa huling-huli, bago siya pinugutan ng ulo. Hindi siya tumalikod sa kanyang pananampalataya. Maraming Kristiyano ang tatalikod pagdating ng oras. Naalala ko yung sa China, kinikwento ko sa inyo. Nag-Bible study yung mga Chinese sa mainland China. Biglang dumating yung Red Guard. Nataranta sila. May mga armas yung Red Guard. Pinapila sila. Sabi ng mga Kristiyano, katapusan na natin to. Babanatan sila eh. Ang likod nila, batuhan eh. Puro mga naka-AK-47. Marami po umiyak, may mga lumulod, may mga nagmamakaawa. Kapansin-pansin po yung isang bata na babae, 9 na taong gulang. Sinabi nila, 9 years old lang yung bata. Sabi nung Red Guard, tanggalin niyo yung krus. Nilagay sa lupa. Sino man ang dumaan dyan at dumura, hindi namin papatayin. Yung mga hindi dudura dyan, papatayin namin. Pila agad yung mga Christian. Lahat-lahat dumura. Duraan sila. Nagduraan.
Pagdating, punong-puno po ng dura yung krus. Pagdating ng 9-year-old na batang babae, dinapaan niya po ang krus, niyakap niya. Siya lamang ang namatay nung araw na yun. Darating yan, darating yan. Wait lang kayo. Maring hindi man mangyari sa ngayon, maring bukas. Masusubok talaga yung faith natin eh. Pag sinabi mo kasing mananampalataya ka ni Kristo, susubukin ka talaga. Gagawa ng paraan ng diablo, sisilip siya ng butas para madali ka. Puntahan natin yung Roma number 4. God defends the prayerful. Basahin natin yung chapter 6, verse 10 ulit. Ano nangyari? Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya't nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa taas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Daniel did not change a thing. Wala siyang ginawang pagbabago. Ang ilan sa kanyang mga bintana sa bahay ay nakaharap po sa Jerusalem. At nakaugalian niyang manalangin ng 3 beses sa isang araw nang nakaharap sa Jerusalem. Nanatili po siyang tapat sa Diyos. Knowing na itong mga inggitero ay mga nakasilip. Nisilip si Daniel. Nakita mo, yan, sumamba na. Sayang wala lang camera no, kundi nakunan siya ng camera. Para pakita kay Dario na, ayan mahal na hari, tingnan nyo. Ayan. Lumuhod pa. Aba, tingnan nyo. Di ba? Wala. Pero dahil marami sila, siyempre, maraming witness. Oo nga, sumasamba sa kanyang Diyos. Patay ka ngayon, Daniel. No? Nang dumating po ang pagsubok, hindi po niya isinara ang kanyang bintana. Sabi ng aklat, lumuhod siya, gaya ng lagi niyang ginagawa, at nananalangin po siya sa tunay na Diyos na nakaharap sa Jerusalem. Ikaw, anong ginagawa mo pagka ikaw ay under heavy pressure? Anong ginagawa mo? Isip-isip. Pagka under heavy pressure, umiiyak ka ba? Natataranta? Na-stress o nadidepress? Makakapag-pray ka pa kaya kung ganyan ang nararanasan mo? O sasang-ayon ka na lang sa kagustuhan ng kaaway mo? Sabi ng boss nyo, ayoko na may Christian dito, ayoko. Naalala ko yung biyanan ko. Sabi ni Mr. Nang, andun ang church namin sa kabila eh. Orlando, I don't like religion. Find a way where you can transfer. I don't want religion inside these premises. Opo. Lipat kami sa Shakey's. Pero pagkatapos ng Shakey's, balik uli kami rito. Wala nang pagsamba eh. Fellowship na lang eh. Pag tinanong niya ako, ba't nandiyan kayo? Hindi ko kami sumasamba. Nagpe-fellowship po kami. Tapos na po kami sumamba. Di ba? Hindi pwede yan. Lipat uli kami doon. Sa may ko naman, sa may Victory na Shakey's. Pagbalik namin, dito na kami bumalik sa kabila. Wala na ron eh. Wala na po kami dyan. Dito na po kami. Diba? Yung pinang ko nagsawa eh. Tapos hindi niya alam, binigay niya ito eh. Sa aming mag-asawa itong building na to. Kung alam lang niya na gagawin kong church to, baka hindi na binigay sa amin to. Wala na siya magagawa eh. Nilipat niya na yung pag-aari sa amin. Di ba? Wala ba siyang honor? Di ba? O nung ginawa ko second floor to, naka-attend yung asawa, yung biyanang kong babae, naka-attend yung mga bayaw ko rito. Nakita nila na, naku, ginawa ni Orlandong church. wala silang magagawa. Church na po ito eh. Paano ko tatanggalin, babakbakin ko ba itong second floor na to? Nakita niyo po yun? Kailangan lang talaga manindigan tayo. No? Hindi tayo, no? Huwag kang matataranta under heavy pressure. No? Alam po ni Daniel kung ano ang dapat niyang gawin sa bigat ng problemang ito. Anong ginawa niya?
Nanalangin si Daniel gaya ng nakaugalian niya. Hindi siya nagmaktol, "Oh, Lord, bakit ganitong ginagawa mo? Dahil sa iyo napahamak ako." Oh, di ba? Sinisipa ang Diyos. Kaya Lord, hindi na muna ako siguro dadalo sa church, Lord. Mabigat po itong problema to, Lord. Kung maaari lang, Lord, pagbigyan niyo na ako, yan, yun na, baka magbago isip ng boss ko. Pero for the meantime, hindi na muna ako mag-church, Lord. Pwede mangyari yon. Kailangan ang mga mananampalataya manalangin at magpasalamat anuman ang dumating sa buhay niya. Amen? Dahil darating talaga yung pagsubok. Sinabi na ng Panginoong Kristo eh. Darating talaga yan. Kapag tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok katulad ng kay Daniel, kanino tayo hihingi ng tulong? Kanino? Sinasabi po ng aklat sa mga awit 55:16-17, ano po? Kay Yahweh lang ako hihingi ng saklolo. Aking natitiyak, ililigtas ako. Amen? Yun. Alam niya kung kanino siya lalapit. Sabi sa 17, sa umaga't hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Sure na sure siya. Sure na sure siya. He has a right connection with God. No? Ang ganda talaga pagka meron kang connection sa Diyos. Alam mo yun? Wala kang takot, hindi ka kakabahan, hindi ka nag-aalala, nanginginig at mawawala ng ganang kumain. Masarap pa rin kumain dahil alam mo na dinidinig ng Diyos ang iyong mga panalangin na may kasamang pasasalamat. No? May sinasabi rin si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica sa 5:17. Ano sabi niya? Palagi kayong manalangin. Palagi. Hindi po yung minsan pag naalala nyo, manalangin kayo. No? Palagi pong manalangin ang wika. Sa Efeso 6:18, ganito naman ang sinasabi. Sa Efeso 6:18, ang lahat na ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Nanyo? May pahabol si Pedro sa 4:7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapatimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Kaya puro himutok ka, hindi magiging malinaw ang isip mo. Kailangan isipin mo na, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Nahaharapin namin. Nakahanda ka na. Ready ka na. Manalangin ka na kagad. Huwag yung, alam mo yun. When the pressure comes, God wants us to pray. No? But there's more here. Look at verse 10. Ano ang ginawa ni Daniel sa verse 10? Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumudyat na nalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Inuulit-ulit ko ito kasi ito po ang dapat ginagawa natin. Pag dumating yung mga ganyang panganib at may mga bagay na malaking impact sa buhay natin, no? Yan po dapat gawin natin. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. The pattern of our prayers is always to be with praise and thanksgiving. No? Tulad ng itinuro ni Apostol Pablo sa Thessalonica 5:16-18. Ano po sabi niya? Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya kita mo, ang daming support na memory verse. Ang dami. Kaya hindi tayo magkukulang. Alam niyo, hindi tayo kakapusin ng pagkukunan ng lakas. When we read the Bible, mapapansin niyo yung mga scripture dito, mga support na scripture na to, na magbibigay ng lakas sa atin kapag tayo ay napaghihinaan ng loob. May sakit ang asawa mo, may sakit yung anak mo, walang pambayad sa enrollment, etc., etc. Anong gagawin mo? Maghihinagpis ka. Nagsabi na ang management na next month magbabawas ng tao. Anong gagawin mo?
ito yung time na dapat tayo mag-pray. Ito yung time na dapat ating apuhapin ang mga scripture na ito na maghatid ng tapang at lakas sa atin. No? So ano maring gawin ng Diyos laban sa mga manguusig? May gagawin ng Diyos yung kayo mag-alala. Punta natin, Roman number 5. God defends against persecutors. Mga kapatid, ang tindi ng mga inggiterong kaaway ni Daniel. Isipan ninyo, mga kapatid, lihim na nakabantay ang mga kaaway ni Daniel habang siya ay nananalangin. Sabi ko na, sinisilip-silip eh. No? Basahin po natin, Daniel 6:11. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Talagang ano, no? Tinututukan si Daniel, no? Ay, no? Sinisilip nila. No? So, hindi natin dapat ikagulat ang mga kaaway ng Diyos, mga kapatid. Gagawin din nila ito sa atin. Babantayan kanilang gumawa ng isang bagay na maaari nilang gamitin na pang-usig sa iyo. Katulad sila ng amo nila. Katulad sila ng amo nila, ang dyablo. Kaya nga nagpapaalala si Apostol Pedro sa 5:8. Anong sabi niya? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umaatungal at aligid na naghahanap ng masisila. Kita niyo po yun? So ano pong ginawa ng mga manguusig na sipsip at inggitero? Daniel 6:12-13. Ano po sabi? Sa 12a sabi, siya'y kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Tandaan nyo, sila ang gumawa ng batas niyan, pinapirmahan lang sa hari. Tapos yung sinasabi nila, hindi po ba't pinagtibay ninyo? Galing ano? Ganyan po ang kaaway, mga kapatid. Hindi ka titigilan hanggat hindi ka nakadapa. Ginagawa niya ito para mawalan ka ng tiwala sa buhay na Diyos at ang resulta ay tatalikod ka at makikipag-compromise ka na lang. No? 12b, ano sabi sa 12b? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Ayan na. Ayan na po yun. No? Verse 13, sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Ayan na po. Yung mga accusation dumating na po. Talagang nag-e-effort sila at pinuntahan ng hari, dala ang kanilang mga sumbong. So ano po nangyari sa Daniel 6:14-15? Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Tingnan niyo yung haring ito, ano? No? Nangihinayang kasi si Haring Dario kay Daniel. No? Masipag na bata at marunong. So kung mamamatay ito dahil iuhulog mo sa may lungga ng mga leon, sayang naman. So nangyari po, ang resulta, nabalisa siya sa ginawa niyang utos. No? Parang siya na rin ang nagatid kay Daniel sa kamatayan. Hindi niya akalain ang ibubunga ng kanyang kahangalan dahil sa pambubuyo ng mga kaaway ni Daniel. No? 15. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Ini-enforce nila yung law. Kita niyo po yun. No? Baka magbago ng isip yung hari. No? Alalahanin niyo, hindi pwedeng baguhin yan. Di ba? So naloko na. Yung hari naman ang na-pressure. Dahil sa kagustuhan niyang manatili si Daniel, sa kanya naman napunta yung pressure. No? Napagtanto ng hari na niloko siya ng kanyang mga opisyal. Napag-isip-isip niya, no? Kaya lang wala na siya magagawa eh. Umisip siya ng paraan kung paano niya mapapalaya si Daniel. Kaso, wala na pong ibang option kundi ipatupad ang batas na pinirmahan niya. Kita niyo po yun? Ang mga kaaway ay talagang magbibigay ng pahirap sa mga mananampalataya kay Kristo. Tandaan niyo yan. Kung tandaan natin ito, mga kapatid,
ipagtatanggol ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Amen po ba? So, eto na nga. Roman number 6. God defends against peril. Basahin natin yung Daniel 6:16-17. Dahil dito, ito na po, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, sabi niya kay Daniel, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Yung, alam mo yung heart ng hari, talagang wala na siya magagawa kasi siya gumawa ng batas, di ba? Pinirma niya, no? Pero gusto niya, huwag mangyari kay Daniel ito. Pero wala po, sabi niya, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. So hindi po lubos maisip ng hari ang kanyang pakikiramay sa kamatayang sasapitin ni Daniel. Samantala, galit siya sa mga malisyosong mga tagapamahala. Wala na po siya magagawa. Sapagkat nahikayat siyang tatakan ng sarili niyang pantatak ang bunganga ng kulungan ng leon upang hindi mabuksan ni inuman. Alam niyo yung kalagayan nung hari, nasira po no? At ang sabi po sa verse 17, ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Again, sasabihin ko sa inyo uli na mahal ng hari si Daniel dahil meron siyang integridad at mapagkakatiwalaan. Tiniyak po ng hari kay Daniel na pangangalagaan siya ng kanyang Diyos ng buong katapatan habang siya ay nasa yungib ng mga gutom na leon. No? Pero sa totoo lang, sinabi lang po ito ng hari pero ang totoo, hindi siya naniniwala dahil iba ang kanyang Diyos. No? Marahil inisip ng hari, tiyak na pagpipiestahan ng mga leon si Daniel. Kaya pagkatapos, verse 18, ang hari naman ay umuwi sa palasyo. Ngunit magdamag itong hindi nakatulog. No? Hindi siya tumigim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Naapektuhan yung hari si Dario. Naapektuhan siya. Ganyan yung mga boss natin, Pagka yung aalisin ka na, wala silang magagawa kasi napagbitangan ka sa office. Pero yung boss mo hindi makapaniwala, alam mo yun? Hindi siya makatulog sa gabi, hindi rin siya nakakain. Sayang Sayang yung empleyadong ito, mahusay. Pero wala akong magagawa. Yun po yun, no? Pero mo, hindi siya tumikim ng pagkain, ayaw rin siyang paaliw. Pero paano si Daniel? Mapapahama kaya siya? Kakainin kaya siya ng nagugutom na leon, gaya ng mababasa natin? Nagpadala ang Diyos ng mga anghel upang ingatan siya. Makakatulog si Daniel ng mapayapa sa gitna ng mga leon, mga kapatid. Bagamat malamig ang kinalalagyan niya, ngunit alam niyang iingatan siya ng tunay na Diyos. So mabilis na lumipas ang magdamag, no? Mabilis na. Kinabukasan, maagang nagbangon ng hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Excited din siya, no? Ano kaya nangyari? Mapapansin po natin na labis ang pag-aala ni Haring Dario kay Daniel. Inuulit-ulit ko po to. Alam niya mabuting tao si Daniel, kaya lang wala na po siyang magagawa sapagkat pinirma niya yung batas ng Media at Persia, kaya hindi na maaaring baguhin ng alinmang kautusan na pinagtibay niya. No? Wala na siya magagawa sapagkat nauto po siya, no? Napauto siya sa mga kaawing Daniel, kaya baka sa tinig ng hari ang kalungkutan. Sarado pa ang kulungan ng leon nang tumawag siya sa verse 20. Pagdating doon, malungkot siya tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Niligtas ka ba niya sa mga leon? Sabi ng hari. Magdamag na hindi nakatulog doon, hindi pa nakakain Tughaw ang boses. No? Walang ano-ano'y, sumagot si Daniel. Mabuhay ang hari. Sabi niya. Wala pong nangyari sa akin, sabi niya. Tuloy natin basa. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, sabi niya, labis na nagagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon nang siya'y maiahon na wala silang nakita kahit man lang bagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Ni konting gasgas wala,
Ni konting gasgas, wala. Siguro tinininspeksyon ng mga sip-sip, tsaka mga inggitero. Tingnan mo, baka may kagat sa hita. Dumating yung anghel eh. Sinakluluhan siya. At yung mga leon biglang amo. No? Kahanga-hanga, no? Ikaw, gusto mong mahulog yan sa kulungan na yon? Sa tingin mo, kaya kang ipagtanggol ng Diyos? Ihulog yan. Yan 5 Kristiyano niyan, parang mga taga-Lord's Temple. Wag po. Maawa po kayo. Sir, wag na po. Hindi na po ulit, sir. Di ba? Mabigat yan. Baliyon yan. Hindi natuturuan yan. Hindi pwede sabi sa, hey, sit. Anong sit? Uupo yan para kainin ka. Pan-dinner. No? Si Daniel po ay nanatiling ligtas at ang kanyang patotoo ay nanatili hanggang sa panahon natin. No? Anong ginawa ng hari sa mga nagbibintang kay Daniel? Doon sa mga chismosong inggitero? Hulaan po nyo. Binigyan ba sila ng gantimpala ng hari? Na-promote po ba sila sa kanilang ginawang paninira kay Daniel? Ano ang ginawa sa kanila ni Haring Dario? Verse 24. Ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasay sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Tingnan nyo? Iba, no? Iba. Wala eh. No? Purihin po natin ang dakilang Diyos. Ang lahat ng mga manguusig at kaaway ni Daniel ay napahamak pong lahat. Ang katapusan po ng kasaysayan nito ay matatagpuan po sa Daniel 6:25-28. Babasahin ko po. Pagkatapos, ano po nangyari? Ang ganda. Sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatiling habang panahon. At mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay sumasaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leon. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Alam nyo, ang proklamasyong ito ng hari ay isang napakalaking patotoo tungkol sa Diyos ni Daniel. No? Tinapos ni Daniel ang kanyang mga araw sa kapayapaan at kasaganaan. Mga kapatid, hindi po tayo palaging ligtas sa pagdurusa ng sakit o panganib, ng pang-uusig, ngunit tayo po ay nakatitiyak ng tunay na kapayapaan at kalayaan. Naalala ko po, sinabi ni Haring David sa mga awit 23:4-6. Ang sabi niya, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen? Balikan lang natin ng konti ang ating paksa. No? May 6 mahalagang punto ang nilalaman ng paksa tungkol kay Daniel. Una, God defends the pure. No? Mateo 5:8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Roman number 2, God defends against plots. Mga awit 41:2, buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak sa kamay, man ang kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Tandaan niyo po yung mga scripture na yan. Roman number 3, God defends against pressure. Mga awit 9:7-10. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol, itinatatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katwiran, inahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan.
Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan dahil wala pang lumapit sa iyo na iyong tinanggihan. Amen? Ang ganda, no? Roman number 4, God defends the prayerful, no? Mga awit 5:11. Ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan. At lagi silang aawit na may kagalakan. Iingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. Amen. No? The next issue, Roman number 5, God defends against persecutors. No? Mateo 5:10-12. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na parang pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Amen? Ika-6 po, God defends against peril. Mga awit 27:5. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo, ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako'y ilalagay. Mga awit 7:10. Ang Diyos ang aking sanggalang. Iniligtas niya ang may pusong makatarungan. Sa awit naman, 59:16. Ngunit aawit ako, pagkat ang taglay mo'y pambihirang lakas. Sa tuwing umaga, ang awitin ko'y pag-ibig mong wagas, pagkat ika'y muog sa buhay kong ito at aking kanlungan kapag lugmok ako. At ang huling mga awit po ay 60-6. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin natin ang pangalan natin, tagapagligtas at Panginoon. Let us praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, wala nang matatakot na anak ng Diyos. Kahit matanggal sa trabaho, kahit na pinagkakaisahan, kinaiingitan, dahil sa inyong pananampalataya, magpakatatag kayo sapagkat hindi tayo iiwanan ng Diyos. Tiyak na kasama natin siya at tayo'y tutulungan. No? Tayo'y manalangin. Ama, salamat po sa mahalagang aral na aming napakinggan ngayong umaga. Nanalangin po ako na ingatan nawa ng bawat nakinig ang aral na natutunan namin sa buhay ni Daniel. Salamat po sa patuloy niyong gabay sa amin sapagkat ngayon ay makapamuhay na kami ng may lubos ng kapayapaan at pag-asa. Pinupuri at niluluwalhati ka namin. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagkapala ng Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumayin niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan at ang mga pinagpala ay magsabi ng malakas na. Purihin natin ang Diyos.